Tambi Vloggers bumabanat na kay BBM. Sabi ni Brogetsky TV. Alam niyo ano tingnan natin kasi mga manifestation ng cracks yan no. Ako sa totoo lang, kung mag-aaway sila, okay lang yun. I mean, go. Kung mag-aaway kayo at kung magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan between the BBM camp and the Martin Romualdez camp, fine by me. Good for us actually kung gano'n ang mangyayari. However, ano ba kasi yung pipigil dun sa away na ni Martin at saka ni Tambi, ni Martin Romualdez at saka ni BBM? Ano yung pipigil sa away nila? Ako tingin ko, kahit mag-away sila, let's say ngayon hindi sila nagkakaunawaan, ganyan-ganyan, but it doesn't mean they're gonna go all the way. Maiisip nila na they are still strong together kung magsasama sila. Miss Joey, if makikipag-discussion po kayo sa mga anti-Duterte in public, same po sa kina Charlie Kirk, pero dapat sa safe na lugar. Pwede naman, pero wala akong budget para dyan. Wala tayong budget para dyan. Gusto niyo bang magka-alopecia kagaya ni Jam Magno? Na nakakalbo na sa stress para sa kanyang podcast? Diba? Parang nakita ko nag-post si Jam Magno ng picture niya na nagkaka-alopecia na siya no? Tapos, parang prior to that, nag-post siya na kailangan niya magpakain ng ganito karami katao, kailangan niya ng pondo for this, pondo for that, ganyan. Mga ganon. So, I do not know. Para kung anong trip ni Jam. Kung anong trip ni Jam. Ayan, nagka-alopecia tuloy siya. Ayan. Sabi ni Daily Dose, click and like and share, guys. Huwag kalimutan mag-like. Correct. Ayan. Lulu and Sasha, hello, hello. Miss ka namin po. Ayan. So, magchikahan tayo for today. Hello for the PH. Ayan. Miss Joey, what if makipag-discussion? Ay, ayan na, nasagot na natin. Joey pa shout out ko si Ishan. Kilala ka na niya. Gusto niya maging YouTuber. Si Ishan? Parang kilala ko tong Ishan na to. Ay, anak ko si Ishan. Okay, iba pala. Anak pala ni Kakabeyan yon. Go lang, Ishan. Sige. Ipaglaban mo lang ang iyong pangarap. Make original content and interesting contents. Ayan. Tambi Vloggers bumabanat na kay BBM. Sabi ni Brogetsky TV. Alam niyo tingnan natin. Kasi mga manifestation ng cracks yan no. Ako sa totoo lang, kung mag-aaway sila, okay lang yun. I mean, go. Kung mag-aaway kayo at kung magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan between the BBM camp and the Martin Romualdez camp, fine by me. Good for us actually kung gano'n ang mangyayari. However, ano ba kasi yung pipigil dun sa away na ni Martin at saka ni Tambi, ni Martin Romualdez at saka ni BBM? Ano yung pipigil sa away nila? Ako tingin ko, kahit mag-away sila, let's say ngayon hindi sila nagkakaunawaan, ganyan-ganyan, but it doesn't mean they're gonna go all the way. Maiisip nila na they are still strong together kung magsasama sila. Yun ang tingin ko dyan. So kahit mag-away sila, I think mas malaki yung chance na magkabati sila kaysa mag-away sila ng bonggang-bongga. Ngayon, yung away nila is going to be manifested through, yan yung mga cracks nga sa mga vloggers. Kasi kung nagbabayad si Tambi para banatan si BBM at nagbabayad si BBM para banatan si Tambi,
Kaya nga ano eh, minsan nakakachismisan ko tong si Kwentong Barangay eh. Sabi ko kay Kwentong Barangay. Yung page na Kwentong Barangay, maraming chismosa dyan eh, sa Kwentong Barangay. So tinitingnan talaga nila lahat ng mga content creator. Kahit yung sa mga taga-kabilang ibayo. Eh, yung si Kwentong Barangay 2.0, ano yan, primera chismosa talaga yan. Tayo walang nakakalusot sa mga mata nila, ganon. So, sabi ko, mas okay kung i-monitor nyo yung i-monitor nyo yung behavior ng mga BBM vloggers at saka ng mga pink vloggers. I think si Jesus Falsis, giveaway na si Jesus Falsis na Tambi vlogger siya eh. Jam Magno is Tambi vlogger also. Kasi makita mo kung sino yung pinagtatanggol nila, kung sino yung inaano nila, sino yung pinoproteksyonan nila. Ibig sabihin, yun yung nagbabayad sa kanila. Sino nga yun yung pilantod na mukhang mabantot? Ano yun? ND? Ano? Nico D? Ganon? Yun. Yun ano rin yun eh. Obvious na Martin Vlogger din yun eh. Ayan. So, pinoprotektahan nila si Martin and meron na rin silang pa-call out kay Bongbong Marcos, ganyan-ganyan. Si Pebbles Talakera, may pa-call out na rin siya sa BBM admin. So, alam mo kung kanino siya aligned. 'Di ba? Ang daming hanash for the last 2 weeks. Fact-checking ni Mother Nature sa mga flood control. Totoo, and hindi na nga nakatiis, hindi na nga hindi na masyadong in your face yung problema sa flooding sa Metro Manila, kung saan maraming lugar sa Metro Manila, ang mga usually na hindi binabahang parte, pero binabaha na ngayon. 'Di ba? True, dahil sa katas ng santa niya ng batang 90s. 40s mo kang 39 lang, parang ganon. Tagal mo din nag-live, Miss Joey, marami kang na-miss murahin, pakiuna si Abante. Tarantado, no? Actually, kapag kunwari, sobrang ang lakas talaga maka-bullshit ng mga congressman at saka ng mga vloggers ni Martin or mga Yellow Pinks vloggers, BBM vloggers, Tambi vloggers. Ang lakas nila maka-bullshit, ano? Ano lang muna tayo? Bago tayo pumunta dun sa main topic natin, bago natin puntahan si Ligutan. Ilatag na ang hagdan, Miss Joey, miss ka na namin. Sige, magpapaakyat ako. Salamat, kababayan, sa pa-jewels. Pag nagte-thirst kasi, nalalagas talaga buhok. Wala na kasi nutrients papasok pag hindi kumain unless mag-dietary supplements. Okay. Hair fall pala kalaban sa thirst. Oh, I get it. Okay. So, not necessarily na stress siya, no? Not necessarily na super stress siya. Baka nagka-alopecia lang dahil sa kakapapayat. Ayun. Sabi ni Oshot, yung Gutesa ba nakatanggap ng financial help from the DDS? I would understand if he recants eh. Pero yung total 180 na siniraan pa si Sen Dante and Sen Mike Defensor, sagad yung disappointment, sabi ni Oshot. Actually, for me hindi mo na mapaghihiwalay yun. Yung pagpaparecant sa kanya at yung pag-uutos sa kanya na manira, tingin ko package yun eh. Package yun. Tinodo na yun dun. Tingin ko wala talaga ang may riff lang yung mga tao ni Bangag kasi lahat gusto may power at money. Pero si Tambi at Palaka, tingin ko magkasangga pa rin eh, sabi ni George. Yeah.
kung ano lang 'no, yung superficial lang talaga yung away. Kumbaga, siguro hanggang sa ano lang, sa mga tao-tao, gano'n. Kasi at the end of the day, magkakaroon talaga ng iringan pagdating dun sa how you present publicly si Martin Romualdez at saka si BBM. Ah, so therefore may kanya-kanya silang deliverables, eh, 'di ba? May kanya-kanya silang kailangang patunayan para dun sa ibinabayad sa kanila. So if that is the case, magkakaroon talaga ng parang surface level na pag-aaway na bangayan between between BBM people, Lisa people, BBM people, and Martin people. Ayun. Nakita niyo na po yung video ni Mighty Magulang. Anong sabi naman ni Mighty Magulang? Kumusta ang Doc Martens? Comfy ba? Pinanood ko kahapon FB Live ni Alvin na nagsha-shopping kayo. Oo, mura kasi dito yung Doc Martens kasi nga may tax refund pa. Ayun, sabi ni Carlex Crespo, Joey, naalala mo yung message ko tungkol sa 2003 billion Marcos estate tax at yung planong condonation ng admin? Oo, sige pag-usapan nga rin natin yan mamaya. Ano? Ayun, mababa protein intake. Kasi walang baseline, pag-recant lang siya. Dapat parang kapanipaniwala kay Neme. Oo, kasi pag-recant lang kasi, correct. Agree ako doon. Pag-recant lang kasi, parang pag binawi mo lang yung sinabi mo, parang ang dating is, okay, binawi mo yung sinabi mo, ganyan, parang yung apat na nag-recant, yung naunang nag-recant. So, kailangan magturo ka ng masisisi para mas malakas yung dating. Pero ang interesting kasi dito, yung kaso remember Attorney Baligod actually posted about it na, sinasabi nyo, hindi totoo yung sinasabi ni Gutesa, hindi totoo yung sinasabi nila ng Brave 18, pero bakit parts nung sworn statement nung mga yon ay ginamit ninyo para kasuhan. Kasi ano yun, public document yun eh. Part yun ng public complaint na final kay Martin Romualdez. Anong nangyari? Although hindi ko pa nakita exactly kung yung apat na nawala ay ito yung mga tao na nagtuturo kay Martin Romualdez yung sa Brave 18 plus Gutesa. Pero it looks like natitibag na yung lahat ng mga posibleng magdiin kay Martin. 'Di ba? So, makita niyo na yung laro talaga ng yung laro talaga ng ombudsman, tsaka ng Malacanang, tsaka nitong mga 'to na mukhang hindi talaga sila siguro kung nag-away man yang mga 'yan, kung nagtalo-talo man yang mga 'yan, nagtalo-talo lang 'yan on how they are going to kumbaga nagtalo-talo lang sila sa method kung paano pagtatakpan si Tambi. Pero hindi sila yung parang magkaaway na they're going to bring each other down. Pero, yung ano niya, yung statement ni Martin na I will take everyone with me. I will take everyone down with me, ganun. I will not go down alone, yon. Yung statement na yun ni Martin Romualdez, eme-eme lang yun. Ibig sabihin yung mga people nagpapalakas lang sa mga bossing. Oo. Oo. Wala, sa part siguro tingin ko lang tingin ko sa part lang ni Langya, si suspended lawyer Makatambi, kala ko pa naman Lenny siya. I think doon siya sa malakas magbayad. Ganun. Malay nyo si Martin ang suportahan si Lenny. Di ba? After all, dilaw rin naman ang roots ng mga yan. Di ba?
Eto si Piloso Potasio, Entreguero eh. May issue po ba talaga kayo sa inyo ni Tio Moreno? Hindi na nga po. Hindi nga po kami friends. Tagal-tagal nang sinasabi. Tingin niyo magpaparinig ba kung magkakaibigan pa? Hayaan niyo na yun. Pakinggan niyo na lang ng pakinggan yung parinig para masaya kayo. Ayan. Hello, hello, Charina Santos. Watching from KSA, sa Solid Duterte kami dito, konti na lang antay dito. Ayan. Oo, Ate Gail, alam ko. Ito yung ano mo. Ayan. Matagal na yung video. Ano yung matagal na video? Pangkape na Joey para laging gising. Ayan, salamat. Actually, ang hirap kasi mag-live dito dahil nga, kunwari ngayon, naka-live ako ngayon. Ano pa lang dito eh, 4:00 pa lang ng hapon. 4:45 ng hapon dito. Ayun. 4:45 pa lang ng hapon dito. Eh, diyaan mag-aalas 11 na ng gabi sa Pilipinas. So, ano, medyo adjust talaga sa oras. Sabi ni My Toast, My Niece, hello Joey, miss ka na ng mga kapitbahay ko, hindi na mura mo yung gumigising sa kanila sa umaga. Team replay kasi ako sa morning. Hi, Prada Lucho. Joey, nag-filter ka, ang smooth ng face mo. Hindi po tayo naka-filter. Char. Meron akong pimple dito sa noo eh. Paano yun, Miss Joey? Kasi na-back up pa naman yung statement ni Gutesa ng statement ni Saldico sa video niya. So, sino ang sinungaling sa kanilang dalawa? Sabi ni Audrey Stewart. Well, sa atin, alam natin na parang it's gonna be very difficult to undo yung yung mga nasabi na. Yung mga, kasi nag-corroborate yung kwento ni ni Saldico at saka ni Gutese at saka ng 18 Marines, 'di ba? Nag-ano talaga, kumbaga sa atin malinaw talaga na parang, may something talaga dito, hindi to basta-basta lang madi-dismiss. Pero hindi 'yun ang laro ng Ombudsman at saka ng Malacanang. Kasi ang ano doon, ang goal nila doon is basically to legally prove na hindi mo madidiin si Martin. 'Di ba? Ayan, sabi ni Nico Kachiko, 3 of the 4 na nag-recant ate, may statement kay Martin dati. O, alam na, 'di ba? Alam na. Parang charis lang na disappointed si Remulla sa pag-recant. Kasi bakit kung sino yung mga nagbigay ng statement sa ombudsman, sila yung nag-recant. It's all for a show. Sabi ni Janix. Correct. Tsaka yung laro dyan, tingin ko, it's really, it's really more of a high game. Kasi kunwari mga tao sa ombudsman, hindi naman nila tao lahat ng tao sa ombudsman eh. Marami diyang mga abogado, they're still very faithful to the duty. Kung ano yung dapat gawin, kung ano dapat trabahuhin, ganyan-ganyan. There is really a hand directing kung paano ang gagawin. Like for example, in this case, kinasuhan si Tambi, pinalabas ang mga ebidensya, ni-recant ang mga ebidensya, ganyan. So, kapag ma-dismiss yung kaso kay Tambi, hindi mo na siya po pwedeng ikasuhan ulit kasi mado-double jeopardy ka na doon. Sabi ni Tita Nessie Taborete, actually Miss Joey, itong pag-recant ni Gutesa, yan yung sinasabi ni Kong Mike na vini-video siya habang pumipirma sa new affidavit at pinapabasa sa kanya noon. Ngayon lang nilabas para collaborate. Wala pang proof of life si Gutesa eh, di ba? Mukhang luma nga eh. Sabi ni Kentaro Ken, Miss Joey, nagpunta ba kayo sa Duterte Street today? Hindi ako nagpunta kasi umuulan kanina. Umuulan ng bongga.
So, hindi ako lumabas. Tapos sabi ni Alvin, ano, ang tawag dito, magkaka-hailstorm daw. May chances daw ng magkaroon ng hailstorm today. So, hindi na ako lumabas. Ayun. Hello, Starry Starry Night. Maraming salamat sa 10 jewels at kay Awesome Goose. Maraming salamat po sa inyong mga pa-jewel, sa inyong mga pa-gift jar. Thank you very much. Yung nilabas na video ni Gutesa, ang sabi 10 months pa yun. Oo, eh. Invite mo po si Sas, miss na namin kayo in one screen. Ayan. Sige, i-message ko siya. Ang legal opinion ni Atty. Guanzon, pwede kasuhan ng perjury si Sergeant Gutesa since nag-testify siya sa BRC hearing. Yeah. And yung sa under oath yun. Grabe ang fact-checking ni Mother Nature sa Manila, halos 1 month nag-uulan na. Pero ano na eh, ako tingin ko tapos na tayo dun sa legal battle eh. Walang legal battle. Walang mga legal dito. Kasi they're just doing everything because they can. And ayan, makakarinig tayo ng mga abogado kagaya ni Attorney Ligutan, nila obviously talagang dina-downplay nila or inaano nila yung tinatanga nila yung mga tao tungkol sa batas. Sobrang nakaka-disappoint talaga. So ewan ko, parang feeling ko nandun na tayo sa phase na hangga't hindi magigising talaga yung mga tao, na lang 'to, ganito na lang talaga tayo. Hangga't hindi magkakaintindihan ang mga tao tungkol sa mga nangyari sa bansa. At hindi kasi marami pa sa atin very very superficial lang yung naririnig sa balita. Gano'n. Tapos hindi pa nila nare-realize kung gaano kabagsik yung korapsyon na nangyari sa bansa. Uulit lang ng uulit 'to. Sabi ni Squammy, wala na, fuck up ng Pinas talaga, nabayaran at kulong mga lumalaban para sa katotohanan. At until now, mga kakampings, kain suka talaga. Pero sa election, feeling mga sila anti-corruption. Totoo. Of course, I am not going to say na walang political interest si Senator Marcoleta or si Mike Defensor, ganyan-ganyan. I'm pretty sure meron silang mga political interest. Pero gayon pa man, I don't think whatever political interest that they have, I don't think it's going to outweigh yung risk na tinitake nila. Yung mga, kasi nakulong na si Kong Mike, nakulong na si even Attorney Baligod. Kasi parang ang sinasabi nila, mga lang yan, merong mga political interest yung mga yan, nabayaran, whatever, ganun-ganon, yung mga ganun-ganong etos. Sabihin na natin meron. Sorry excuse me. Sabihin na natin meron. And I would say na meron naman talaga. It is not as if merong tao na nasa politika na walang political interest. Lahat naman yan meron. Okay? But no matter what they say about Kong Mike Defensor, Attorney Baligod, and Senator Rodante Marcoleta, it is not going to outweigh all the risk that they took
in order to fight what they are fighting for. Sa akin, hangga't wala kang maitatapat sa akin na kasing tapang, kasing tigas ng bato, yung mga bayag nitong na mga bayag na mas matigas pa sa bayag nitong tatlong to. Even Jenggoy Estrada, no? I'd rather believe these people rather than yung mga tao na hindi man lang nag-take ng kahit anong risk. 'Di ba? Nililinis nila ang mga taong nadadawit sa pangalan ni Martin para sabihin na mahina talaga ang kaso, para dismiss na lang. Akala naman nila maniniwala pa tayo sa kanila.